Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, isa sa mga kasinungalingan ng demonyo sa atin ay hindi tayo mamamatay. Nabuhay pa rin tayo hanggang bukas. Dahil pinagpapaliban natin ang katapusan ng ating buhay, kaya naman ginagawa natin ang sarili nating kagustuhan at nakakalimutan nating unahin, pakinggan at sundan ang kagustuhan ng Diyos. Kaya naman tayo ay nagkakamali, kaya tayo ay nagkakasala, at ang kasalanan ang nagiging daan ng kamatayan ng ating mga kaluluwa. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan naging makasarili tayo, mga pagkakataon na inuna natin ang ating sariling gusto bago ang kagustuhan ng Diyos. Na tunay naman makakapagpabuti at makakapagpabanal sa ating mga kaluluwa, sa ating mga pagkakamali, sa mga panahon na nakasakit tayo ng iba, magpakumbaba tayo, tilingin natin ang awat pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birieng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Sa pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo, ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong titirahan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang puon ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kakahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham.
Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak na naming inaalihan ka na ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailanman ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral? Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano bang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ay nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong ama si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng paririto ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At sa ating mga bisita, welcome po. Kami po ay nagagalak na nakakasalo namin kayo sa banal na misa. At ganyan din po pinagdarasal natin ang safety, health, and happiness ng lahat ng mga araw-araw na sumusubaybay sa ating banal na misa online. Alam niyo po ba na ang huling titigil o hihinto sa ating katawan kapag namatay ang tao ay ang ating pandinig. Tandaan niyo po yun. Kapag huminto ka na sa iyong paghinga, pag namatay ka na, makakarinig ka pa rin for 1 hour. The last to function after our death is our hearing. Kahit na hindi na po gumagalaw ang tao, yung 1 oras pong yun pagkatapos ng kanyang pagkamatay, may naririnig pa siya. Kaya nga po mag-ingat kayo sa inyong mga salita sa tabi ng mga taong pumanaw. Di ba? Ang sakit pong maramdaman kapag wala ka na pagkatapos maririnig mo
nag-aaway pa yung mga nasa tabi mo. Alulungkot po ang isang matanda o magulang kapag paalis na siya, pabalik na siya sa ama, pinag-aawayan pa ng mga anak niya yung kanilang mana. Nakakabigat po ng puso sa isang taong pumanaw. Kung pagkatapos siyang mamatay, doon niya pala naririnig yung katotohanan, ang sama-sama ng loob ng ibang tao sa kanya. So if your loved one has died, please, instead of crying, you have time to cry, you have time to mourn. Pero wag niyo pong sasayangin yung isang oras na yon. Whisper some prayers to their ear. Be grateful to them. Thank them. Pasalamatan niyo po. At sabihan niyo po kung gaano niyo sila kamahal. Sayang po. Yun na pong huling pagkakataon para paramdam niyo ang inyong pag-ibig sa kanila. Malaking tulong po yun para sa kanilang paglalakbay pabalik sa Diyos. Pero ang tanong, bakit kaya ito ang huling namamatay o nawawala sa taong yumao? Why did God plan that the last to go from us, the last to function is our hearing? Kasi may mabuting dahilan po dyan ang Diyos. Isipin niyo po ito, napakagaling, napakabait po ng Diyos. Hanggang sa kahuli-hulihan, binibigyan po ng pagkakataon ng Diyos ang tao para siya'y magsisi, para siya'y magbago, para tanggapin niya ang Diyos. Ano po ang sabi ni Jesus? Balikan niyo po ang ating nabasang ebanghelyo ngayon. Ang sabi niya, ang sino man na tumanggap sa aking salita ay hindi makakatikim ng kamatayan. Whoever keeps my word will never taste death. Wow! Sipin niyo po yan. Kapag namatay ka na, yung iyong katawan, pwede ka pa rin mabuhay kung pakikinggan mo, pangahawakan mo, paniniwalaan mo ang salita ng Diyos. Hanggang sa kahuli-hulihan. Tingnan niyo po, ang awa, ang bait ng Diyos. Binibigyan tayo ng chance, no? Sa pamamagitan ng ating pandinig, pwede pa pong maligtas ang ating mga kaluluwa. Kaya nga po tandaan niyo, may dalawa pong klase ng kamatayan. Ang unang klase ng kamatayan ay ang kamatayan ng ating mga katawan, physical death. Pero ang pangalawang klase po ng kamatayan ay ang kamatayan ng ating mga kaluluwa, spiritual death. Hindi po natin mapipigilan ang kamatayan ng ating mga katawan. Tumatanda tayo, nagkakasakit tayo. Lilisan po talaga tayo dito sa mundo. Walang mananatili sa atin dito. Pagkalakas-lakas mo man, pagkayaman-yaman mo man, pagkatali-talino mo man, madiskarte ka, isa ka sa mga aalis dito sa mundo. Ngayon, naglalakad ka sa ibabaw ng lupa, darating ang araw, ang lupa, ang magiging bubungan mo, ang magiging kisame mo, diyan ka mahihimlay. Nobody in history has escaped death, physical death. No matter how much you deny it, no matter how much you escape it, huwag mong tanggapin, takasan mo. Isa yan sa mga bagay na hahabulin at hahabulin tayo. Pero ang pangalawang klase ng kamatayan ay pwede po nating malabanan. Yan po ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. You can die physically, but still become spiritually alive. Pero para mabuhay po tayo sa magpasawalang hanggan, kailangan nating makinig, tanggapin, at sumunod sa salita ng Diyos. Kailangan natin pong pag-isipan ito, mga kapatid. Saan ba tayo pupunta pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo? Do you think about that? Where will you go after your life here on earth? Alam ko po marami sa inyo, ayaw isipin yan Natatakot, kinakabahan. Pero mga kapatid, kahit wala pa, kailangan pagnilayan natin ito. Kasi pagkatapos ng buhay na ito, saan ba tayo paparoon? Yan na po ang susunod. Hindi po ba? Kasi kung hindi mo pagpaplanuhan, baka mabigla ka, baka mabulaga ka. Nandun ka na pala sa smoking and cooking area. Saan po yun? Alam niyo po, no? Magandang itanong yan, mga kapatid. Kung ako ay papanaw ngayon, saan ba ako mapupunta?
Sa langit o sa impyerno? Maging tapat po kayo. Maging honest ka. Sagutin mo. Alam mo sagot dyan, dinideny mo lang. Di po ba? Kailangan nating pag-isipan yan, mga kapatid. Kasi kapag namatay ka na, patay ka na. Wala ka na magagawa at patay ka na sa mahabang panahon. Amen? Si Jose Rizal po, alam niyo po ba na patay na siya for 164 years and counting? Si Magellan po, alam niyo po kung ilang taon na nawala siya? 594 years na po siyang patay. At patay pa rin sila hanggang ngayon. Di po ba? Hanggang kailan mananatili? Napatay po si Jose Rizal at si Magellan sa mahabang panahon. Kaya nga, dapat pag-isipan mo, kung nga po kayo, pinag-iisipan nyo kung paano nyo pagagandahin yung mga bahay, hindi po ba? Kasi diyan kayo titira, pero ilang taon lang naman kayo titira dyan eh. Kaya pansinin nyo po, yung pong salita nung ginagamit natin sa ating mga bahay, nakatira ka lang dyan. Isang kapiraso lang yan ng iyong buhay. Tira lang yan. Pero hindi talaga yan ang buhay mo. Mag-move on ka dyan. San talaga yung totoong buhay mo na magpasawalang hanggan, matagal na matagal yung oras mo? Di po ba sa pagkatapos ng buhay na ito? Ba't ang galing natin magplano para sa ating mga bakasyon, sa inyong mga kinabukasan, pero yung totoong kinabukasan natin pagkatapos ng physical na buhay natin, pinag-iisipan po ba natin? Pinagninilayan ba natin? Diyan tayo nagkukulang. Mga kapatid, wala naman po akong magagawa kung anong gagawin nyo sa inyong buhay. Alam ko yung mga iba, pag ako'y nangangaral, nagagalit sa akin. Anong sinasabi? Si Father Paquialamero, nagre-remind lang po ako. Gagawin at gagawin nyo pa rin po ang gusto nyo. Tanggap ko po yun. Buhay nyo po yan At mabuhay ka hanggang gusto mo. Pero baka makalimutan nyo po ito. Ang katotohanan, minsan, kahit na gusto mong mabuhay pa, kung ayaw na ng Diyos, kung panahon mo na, may magagawa ka ba para manatili dito sa mundo? May magagawa ka pa para ma-extend mo yung oras mo dito sa mundo? Di po ba? Wala. Kahit na gusto mo na mabuhay, pero ang Diyos hindi na niya kagustuhan, wala kang magagawa. Kaya ganyan po napakahalaga ang ating paghahanda sa paparating pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Tanggapin man natin o hindi, mamamatay at mamamatay tayo. Amen? Hindi naman po sa nananakot, true talk lang. Di natin alam, baka mamayang gabi, meron sa inyo ang papanaw. Alam ko po, pinagdarasal nyo, Father, hari nawa, hindi po. Pero katotohanan po yan. Pero bago ka man lumisan dito sa mundo, paghandaan mo, kapatid. Kasi forever ang iyong pupuntahan. Amen? Pati din po ako. Bawat po ako, gabi, bago ako matulog, sinasabi ko, kung huling araw ko na ito, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Our life is a preparation for death. But death is not our destination. Death is just a door to forever. But the question is, which forever are you going? Forever with God or forever with the devil? Yan po ang katotohanan. Mamamatay at mamamatay tayo, pero mabuting balita, binibigyan tayo ng Diyos para maghanda. Amen? Maiksi lang po ang buhay. Punta po kayo sa sementeryo, tignan niyo po yung lapida ng tao. Ano makikita niyo? Yung pong pangalan ng tao, pagkatapos kailan siya pinanganak, kailan po siya namatay, di po ba? Ano po yung nando sa gitna ng dalawa? Isang maliit na guhit. Ang tawag po natin dyan ay dash. Sipin niyo po ito mga kapatid. Yun lang yung buhay natin. Isang maliit na guhit lang. Napakaiksi, napakadali. Pero magandang tanong, anong ginagawa mo sa maiksing oras mo dito sa mundo? Nabubuhay ka ba para sa Diyos? O nabubuhay ka lang para sa sarili mo? Kapatid, pwede ka magsumikap sa buhay, magtrabaho ka, dumiskarte ka, disiplinahin mo sarili mo. Sinasabi ko po sa inyo, mangarap ka ng mabuti, aasenso ka naman, yayaman ka naman, magtatagumpay ka dito sa mundo. Kung hindi ka titigil, kung hindi ka susuko, kung magpapatuloy ka. Pero pagkatapos ng buhay mo, lahat ng naipon mo, mawawala din yan. Merong mga iba na may-ari dyan. Yung pangalan mo, kakalimutan din yan. Hari nawa, sana piliin po natin yung buhay na kasama natin ang Panginoon.
Dahil pag nabubuhay ka, kasama mo ang Diyos. Lahat ng pangangailangan mo at higit pa, ibibigay niya sa iyo. Isipin nyo na lang po, balikan yung unang pagbasa. Napakaganda. Si Abraham, dati baog, ang tanda na niyan, hindi magkaanak-anak. Ano sabi ng Diyos? You will become fertile. Magiging ama ka ng isang bansa. Imposible. Pero naging posible dahil sa tulong ng Diyos. Mamamangha ka sa pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Yung ibon na lumilipad, ano pong kinakain? Uod. Di po ba? Pero pag namatay yung ibon, kakainin siya ng mga uod. Isang malaking puno, pag pinutol mo, pwedeng makagawa ng maraming posporo. Pero ang isang maliit na posporo, pwedeng makasunog, makaubos ng libo-libong mga puno. Yung pong janitor o gwardiya na minsan hindi nyo napapansin, diyan sa mall, sa restaurant, na nagtatrabaho, di mo alam pagdating ng araw, aasenso yan, yayaman yan. At yung mga mayayaman ngayon, di po natin alam, darating ang araw, pag namatay na sila, ng ang malungkot na kwento, mag-isa lang sila sa kwarto, sa hospital, malayo sa kanilang mga pamilya. Kapatid, tandaan niyo po, na maraming mga tao ang nasa taas, tuktok ng buhay ngayon. Pero darating ang araw at panahon, magbabaliktad ang lahat. Amen? Kaya unawain niyo po, mga kapatid, yung mga ginagawa natin ngayon, magbubunga yan bukas. Your actions today will determine your tomorrow's fruits or outcome. Dahil madali lang po maiksi ang buhay. Magandang dasalin po natin ito. Galing po sa Salmo, sa Biblia. Sabi po, teach us to number our days, that we may gain wisdom of heart. Kapag nalaman mo, nauunawaan mo, madali lang ang buhay, magiging mas matalino ka sa iyong pamumuhay. At ano po ang pinakamatalinong pamumuhay? Ito po yung nabubuhay ka sa pamagitan ng pakikinig at pagsunod sa salita at kagustuhan ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin sa Kanya, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumakalinga sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya, katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating may padama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, igawan mo ang aming mga kahilingan, panatilihin mo ang aming pananampalataya, habang kami naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos sa kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutan ng iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyo'y kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tanumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidnapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minsan isa akit silid, may nagdiwang at may naghalik, nang pinabayatan, pagkain ng ulan sa langit. Minsan isa takip silid, may lumuhang nananalangin. Ang tadhana'y mapangyari, ngunit kung nais siya tutusin, kasama-sama natin siya. Ang puso natin babaguhin, ang hain niya ay tanggapin, kahit hindi na takip silid. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal, upang kami tumanggap ng banal na pakikinabang, ay maging mga kasalo sa buhay walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan natin na ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Ang impyerno ay para sa mga anghel na nagrebelde, ayaw sumunod at sumamba sa Diyos. Kaya kung ikaw ay mapupunta sa impyerno, hindi yan kagustuhan ng Diyos, kagustuhan mo. Understand that not nobody goes to hell by accident. If you find yourself in hell, it is because it has been your choice. Kaya habang buhay ka pa, kapatid, pag nilayan mo, saan ka ba papunta pagkatapos ng buhay na ito? It is one of the major decisions that we should think about, that we will do in our life. Dahil yan ay forever. Ang ibig sabihin ng forever, magpasawalang hanggan, walang katapusan. Dito sa mundo, pag nakulong ka, alam mo kung hanggang kailan ka nakakulong. Habang buhay tayo, may utang kayo, alam nyo kung hanggang kailan kayo magbabayad ng utang. Kung may sakit ka, tatanong mo sa doktor, hanggang kailan po ako iinom ng gamot para gumaling, malalaman natin. Pero nakakatakot sa forever, hindi natin alam, walang katapusan. Kaya tanungin mong sarili mo, handa ka ba na mabuhay sa impyerno na walang katapusan? Di ba? Nakakatakot po yun. Naway, ang takot na yan ang tumulong sa atin para sa pagbabago ng ating pag-uugali para maiwan natin ang kasalanan. Mahirap po, pero sa tulong at grasya ng Diyos, magagawa natin. Kaya, namayang gabi, bago po kayo matulog, magdasal nyo, Panginoon, kung ito ng huling gabi ko, huling araw ko, paumanhin po. Turuan niyo po ako, bilangin ang aking oras at panahon para maging matalino ako. At anong pinakamatalinong pamumuhay, yan yung
pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Every day we prepare for death. Pero wag po kayo malungkot sa kamatayan. Mas kalungkutan nyo pag kayo ay nabubuhay sa kasalanan. Maghanda tayo sa kamatayan para sa susunod na buhay, harinawa, sa grasya, sa pagmamahal ng Diyos, mabuhay tayo kasama niya na magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.